Listado sa Quezon City ang iligal na operasyon ng online sugal. 7 ang arestado sa raid. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Quezon City Police District at ng Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, na-corner ang mga suspect na nag-ooperate ng walang kaukulang authority at lisensya. Merong sa isang social media app na merong QC Lotto. So from there, may mga nakalagay dun sa messages nila na nagpapataya sila sa Quezon City. Ito, pinag-usapan natin illegal online gambling. Andito na, tingin natin na hindi lang ho yung online casinos but online lottery is a problem as well. Kasi nakikita natin ang tinatama talaga yung mas mababa sa lipunan ho natin. Ang taya, pa 10-10 piso, pa piso-piso. So talagang kailangan natin sugpuin to. Ayon sa PCSO, July 14 pa nag-expire ang authority to operate ng dati nilang STL operator. Pero patuloy pa rin daw itong nagpapataya online gamit pa ang kanilang logo at pangalan. Kaya lumapit ang ahensya sa DICT-CICC para maaksyonan. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga kagamitang pantaya, ilang cellphone, pera at iba pang kagamitan na ginagamit sa operasyon. Giit ng PCSO, malaki ang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga iligal na operasyon na kagaya nito. Malaki po ang epekto nito sa amin at sa atin, no, sa taong bayan, na kung saan ang primary mandate ng PCSO ay mag-raise ng revenue through lottery, and this revenue ibibigay natin sa charity. So kung may mawawalang mga revenue na papasok dapat sa kaban ng bayan, at ito po ay magiging losses din po sa mga taong nangangailangan po ng tulong na umaasa po sa PCSO. Pinag-aaralan ng mga otoridad ang mas malawak pang kasong isasampa laban sa mga suspect at sa operasyon nito. Yung forensics doon sa telepono, gagawin pa nila through CICC and PNP Cyber. Meron din po PNP Cyber. And doon natin malalaman kung ano yung network nila. Unang-una, violation ho ng Revised Penal Code. Tapos illegal number scheme ho to. Dahil sinamahan ho ng ICT, violation din ho to ng 10175, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Iginiit naman ang 4 sa 7 na aresto na iniharap sa media na teller lamang sila sa mga outlet at ang alam nila'y nasa proseso na ng pagre-renew ng lisensya ang kanilang operator. Alam po namin na paso na yung lisensya namin, pero ang sabi sa amin, ongoing yung process na nilalakad nila, wala naman magiging problema. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinababalik muna sa Pilipinas ang isang opisyal ng Department of Migrant Workers na iniuugnay sa isang kumpanyang may flood control project. Nag-issue tayo ng recall order para umuwi siya para harapin ang investigasyon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, ang recall order ay kay Labor Attaché Macy Monique Maglangke mula sa Los Angeles, California sa Amerika. Ay kasunod po ng privilege speech nitong Martes ni Senador Ping Lacson. Ayon kay Lacson, tumatay ang presidente ng MBB Global Properties Corporation, si Maglangke, base sa General Information Sheet ng kumpanya noong 2024. Kasama rin sa mga nakaupo sa board ng kumpanya ang mga anak ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Macy Maglangke naman, anak ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ayon kay Lacson, ang mga Maglangke ang may-ari ng Global Creek Builders Incorporated na nakakuha ng mahigit 2 bilyong pisong flood control projects sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag sina Maglangke at Bernardo. Dati namang iginiit ni Bonoan na hindi siya sangkot sa maanumalyang flood control projects. Hiniling ng ilang grupo ng mga abogado at environmental advocates na maglabas ng writ of kalikasan ang Korte Suprema sa gitna yan ng kontrobersya sa flood control project sa bansa. Ayon sa mga petitioner, dapat utusan ng Korte Suprema ang national government na magsagawa ng malawakang paglilinis sa kapaligiran.
Dapat din daw tukuyin ang master plan para sa flood control. Iginiit din ng mga petitioner na kailangang ayusin ng mga kontratista ang mga proyektong substandard nang walang dagdag na gasto sa gobyerno. Kabilang sa respondents sa petisyon ang Office of the President, Kongreso, DBM, DPWH, DENR, DILG, MMDA, pati na mga kontraktor. Sinisikap pang kunin ang pahayag nila kaugnay sa writ of kalikasan petition. Kaugnay nga po sa pagkakadawit naman ng ilang kongresista sa maanumalya umanong flood control projects at sinasabing pagbabago ng liderato sa Kamara. Kausapin po natin ang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez na si dating Congressman Robert Ace Barbers. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali, sir. Hi, magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Oho, ano bang posisyon po ni House Speaker Martin Romualdez ngayon pong nasasangkot sa anomalya dito sa flood control projects ang ilan pong mga kasamahan niyo dyan sa Congress, pati na rin syempre nababanggit din po si Speaker Romualdez at Congressman Saldico. Tama ka dyan, Connie. No? In fact, sabi nga ng ating speaker, ay nagbuo kaagad siya ng isang joint committee, no, na kung tawagin ay Infracom, na kung saan imbestigahan itong anomalya sa tungkol sa flood control. But of course, hindi maiwasan na mayroong mabanggit na mga kasamahan sa Kongreso na maaaring may kinalaman, no. Although hanggang sa ngayon, Connie, kung na-obserbahan ninyo, yung mga information na kung saan ay binabanggit ang mga kongresista at mga senador, hanggang sa ngayon ay still hearsay, no? At walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aakusa, kagaya ni Mr. Diskaya, inamin din niya, no, na walang kinalaman o wala siyang transaksyong direkta kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldico. In other words, aking pananaw, Connie, ay hanggat hindi sila nagpapakita ng ebidensya, it will still remain to be a hearsay. I see. Of course, gaya ng galit ng marami, galit din tayo sa ganyan. At I'm sure nararamdaman ito ng ating mga kasamahan sa Kongreso. Kaya we'd like to get down to the bottom of this. Okay. Now, dahil meron pong ICI, napakagandang move po niyan para walang kikilingan at walang pagtatakpan. Oo. At ito naman ho, reaksyon lamang kasi sinasabi nga, di ba, dahil hearsay nga lang ito, yung iba ho talagang tahasan nagsabi na kakasuhan nga po ang mga Diskaya sa kanilang mga pahayag na wala naman silang pruweba. Ganon din ho ba ang direksyon ni Speaker Romualdez? Doon sa punto na kakasuhan ni Speaker Romualdez, I don't think kinukonsidera sa ngayon yan. Ano? Although, nire-respeto natin yung pahayag ng ibang miyembro ng Kongreso na kung saan ay kakasuhan nila ng kriminal itong si Mr. Diskaya dahil nga sa pagdadawit ng kanilang mga pangalan hanggat walang pinapakitang ebidensya. But again, no, sabi nga natin na tayo naman ay hindi magto-tolerate. Ang Kongreso ay hindi ito-tolerate itong mga ganito. Lalo na higit na ang mai-involve ay mga membro ng Kongreso. Hindi po natin pagtatakpan yan. Yan po ang pahayag ng ating liderato sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Okay, may mga, of course, allegation din po sa House Speaker na sinasabi po si Representative Berzaga. Sinasabi niya na parang imposible na hindi po alam ng House Speaker na ganoon kalaki yung mga insertions, particular na ho kay Saldico, kay Representative Saldico na malapit na kaibigan niya na nakakuha po ng bilyong-bilyong piso sa kanya pong party list. Samantalang 150 million lamang supposedly pag party list daw. Ano ho ang say dyan ng ating po namang House Speaker? Ano ba ang kanya pong stand on allegations such as these? Well, unang-una, nire-respeto ng Office of the Speaker yung kanyang opinion o expression of disgust na sinasabi niya. No? Ngunit sinasabi niya na meron siyang ebidensya
na kung saan may pagkakadawit o pagkaka-involve itong Office of the Speaker sa mga flood control projects sa distrito niya. Ang aming lamang request, no, kung maaari, ilabas niya itong ebidensyang ito. Oo, kasi napakahirap naman po na marites lang maakusahan ng ating mga opisyal. Wala na po tayong hustisya dito kung gano'n, no? At tapos sasabihin it is an expression of my personal opinion. Though we respect that, no? Binibigyan natin ng pagkakataon na sumangguni, no, o pumunta ang ating Congressman Barsaga sa opisina ng Speaker at try to resolve and clarify these issues kung meron man siyang mga hindi nagugustuhan. Pero as far as the Office of the Speaker is concerned, yung kanyang partisipasyon lamang sa distrito ni Congressman Barsaga ay nung pumanaw yung kanyang ama at before the elections at kinakailangan merong overseer o caretaker, ang Office of the Speaker ang naging caretaker niyan to ensure na hindi naman po ma-deprive ng serbisyo mula sa Kongreso ang kanyang constituent sa Cavite. Pangalawa, i-maintain, no, yung mga empleyado ng ating congressman na kung saan ay nagseserbisyo rin sa kanilang distrito. Opo. So all these things, in-assure lamang yan ng Office of the Speaker na tuloy-tuloy. Wala pong kinalaman sa mga projects ang ating Speaker dyan sa distrito yan. Okay, ang aligasyon naman po ni Representative Toby Tiangco, medyo matindi rin, ano, na sinasabi niya, dun sa mga small committees nagkakaroon ng pag-i-insert at hindi na nalalaman, kumbaga nagkakaroon po ng magic, kumbaga, no, dun sa ating mga budgets doon. Ano ho ang gagawin ni Speaker Romualdez? Ito ho ba ay bubuwagin na? Ano ho ba ang kanyang magiging reforms kung sakasakali man para hindi po mapag-isipan? Alam mo yung yung sinasabing small committee, no, at meron daw report ito. Para ako sa tagal ko diyan sa Kongreso, wala naman pong small committee sinasabi at wala pong report ito dahil lahat po ng report ng Bicameral Conference Committee ay nasasaad dito sa General Appropriations Act, no. Ngayon, kung meron siyang kopya ng itong report na sinasabi niya o yung kanyang patunay na merong small committee na nag-uusap sila lang, medyo teka muna, dapat siguro ipakita natin kung ano yung hawak natin na proof, no, na merong ang ganyan. As far as we are concerned, itong Bicameral Conference Committee, ang purpose po nito ay isettle yung mga hindi pare-parehas na probisyon ng Senado at ng lower house. Okay. So, yun lamang po yun. Kung meron mang insertions, technically, Connie, ang insertions ay hindi naman po illegal, no? Ito naman ay ginagawa sa pamamagitan ng pagre-reprioritize, no? Maaaring naglagay ng pondo sa isang hindi naman priority na proyekto, pwedeng ilipat po ito. No? Kasi hindi naman po allowed na tayo magpataas pa ng ating budget doon sa figure na isinabmit ng executive. So ito po ay just some sort of a realignment, no, of the allocation of funds with respect to the priority programs. Yun po ang ano dyan, Connie. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you very much, Connie, for the time. Salamat. Yan po naman si former Congressman Robert Ace Barbers na tagapagsalita ni Speaker Martin Romualdez. Nalalapit man daw ang ending ng Beauty Empire pero hindi naman daw ito the end para sa mga magagandang friendship na nabuo ayon kay Kailin Alcantara. Kwento ni Kailin, fresh from her Sparkle World Tour, tapos na ang taping nila sa drama series. Handa na rin daw siyang mag-sign off as Shari De Jesus na isa sa mga bida ng series. Aminado si Kailin na mamimiss niya ang cast at production. Ang Beauty Empire ay collaboration project ng GMA, View Philippines at Creation Studios. May chika pa si Kailin sa mga dapat abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Beauty Empire. For sure, merong plot twist pa na gagawin si Shari na gugulo na naman sa buhay ni Nervine. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte
Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-adjourn indefinitely ang lahat ng kanyang legal proceedings. Sa apela ng kanyang lead defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court, hindi na raw fit to stand trial ang dating Pangulo. Ang dahilan, may impaired memory na raw si Duterte at hindi na kayang makaalala ng pangyayari, lugar, oras o maging miyembro ng kanyang pamilya. Ni hindi nga raw niya maproseso ang dahilan ng pagkakakulong. Dahil sa mga ito, wala na raw maitulong si Duterte sa sarili niyang defense. Hiling naman ng ICC prosecutor sa pretrial chamber 1, imbis na indefinite, posibleng short adjournment lamang ng legal proceedings ang kailangan ng kabilang kampo. Anumang delay, limitado raw dapat hanggang makapagdesisyon ang chamber kung hindi na nga fit na dumalo sa mga pagdinig si Duterte. Matatandaang sa September 23 dapat ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo, pero ipinagpaliban muna ito ng ICC kasunod ng apela ng depensa. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Hulikam ang pagdaan sa palayan at pinaniniwala ang pagtakas ng isang lalaki sa San Miguel, Iloilo. Ano ba ang nagawa ng lalaking suspect daw sa isang krimen na yan? Connie, ang lalaki umano ang pumatay sa amain ng kanyang live-in partner. Pinagsasaksak niya raw ang biktimang natutulog noon sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santo Niño. Dead on arrival sa ospital ang 48 anyos na si Albert Mallorca. Ayon sa pulisya, 21 saksak ang tinamo niya. Hinahanap pa ang sospek na nakita sa CCTV na tumakbo sa palayan at tila pagtakas. Hindi pa natatagpuan ang ginamit niyang kutsilyo. Batay sa investigasyon, posibleng nagawa ng sospek ang krimen dahil hindi umano boto ang biktima sa kanya bilang live-in partner ng stepdaughter. Spotted ang ilang kapuso stars sa The Golden Hour Exchange na gathering ng top marketing leaders mula sa iba't ibang brands and companies. Kabilang dyan ang couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos na naging panel ng event. Kwento sa inyong Mare ng Sparkle Couple, importante ang ganitong event para makapag-share ng new ideas at knowledge. Mahalaga ring mas maging responsable at gamitin ang platform sa tamang content. Present din sa event sina Michael Sager, Rain Matienzo, Chef Elite at Martin Javier na nag-share rin ng insights as content creators and influencers. Nasa event din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang Sparkle officers. Ang The Golden Hour Exchange event ay partnership ng Sparkle at Media Sense.